Kahapon nga mga kalibot ay bumiyahe tayo mula sa bayan ng Hernani, Eastern Samar at nasaksihan nga natin ang napakaganda at nakakamanghang mga tanawin. And kagabi nga ay nakarating na tayo dito sa bayan ng Giwan, Eastern Samar. Dito tayo sa may tabing kalsada nagpalipas ng gabi. At dahil kilala nga ang Samar Island bilang the caving capital of the Philippines, ay meron tayong pupuntahan ngayon na isang kuweba. Ito ang Linaw Cave, na ang ibig sabihin ay malinaw na nagde-describe sa crystal clear nitong tubig sa loob ng kuweba. Makikita mo rin dito ang mga stalagmite at stalactite na isang napakagandang halimbawa na ginawa ng ating kalikasan, kung saan inaabot ng ilang libong taon o daang taon ang kailangan para makabuo nito. Meron din itong natural pool sa loob kung saan pwede kang magkaroon ng kakaibang experience sa pagligo sa napakalinaw at napakalamig na tubig habang tinatanaw mo sa ibabaw ang napakaraming stalactite na ilang libong taon na o daang taon nang nandito at nauna pa sa atin. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas, kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara, sama ka! Magsisisi pangako yan sa'yo. Ngayon nga guys ay mag-almusal na muna tayo. Dito tayo nagpalipas ng gabi sa Kalikuan Local Surfers. Kain tayo ng nilagang saging. Kasama pa rin natin ang mga bago nating kaibigan. Si Kuya Raymond na galing pa ng Cavite. Si Grace na dumating kahapon na galing pa sa Manila. Si Kuya Will at Ate Carms, ang mga stranger na nagpatuloy sa atin nang tayo ay mapadpad sa Borongan City, na ngayon ay mga kaibigan na rin natin. So ngayon pala mga kalibot, alis tayo. Bali pupunta tayo sa Linaw Cave. So yung layo niya rito, mga 1 kilometro lang. So baka hindi na natin dalhin yung jeep natin, maglakad na lang tayo. Sobrang laki talaga ng tulong sa amin itong kusina sa loob ng bahay jeep. Madalas ay dito kami nagluluto. Dito rin kami naglaga kanina ng saging na inalmusal natin. Kaya nga pala guys, gusto yung tubig natin sa taas. So pag nakita tayo ng gripo, mag-iigib tayo para meron ulit laman yung tubig na sa taas. Ano yan? Isa rin ito guys sa kinaganda ng paglilibot namin kasama ang mga bata. Natututo sila ng maraming bagay. Nung nasa Kabakungan, Allen, Northern Samar kami, ay natuto sila mag-surfing at maglaro ng skateboard. Ito nga ang nilalaro nila ngayon ay ito yung praktisan kapag gusto mong matutong mag-surfing. Hindi daw kasi pwede ang mag-surfing ngayon dahil hindi maganda ang alon. Kaya ito na lang muna ang nilalaro nila. At kaya kung makikita nyo rito ay iilang tao lang ang nag-surfing. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow.
This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Meron din palang ginagawang bagong tourist attraction dito sa bayan ng Giwan. At ito ang tatawagin nilang Santorini of Giwan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Santorini ay isang isla na kilalang pasyalan sa Greece na dinarayo ng milyon-milyong katao kada taon. At ito rin ang may pinakamalaking ambag pagdating sa turismo sa bansa ng Greece. Aalis muna tayo guys. Iiwanan muna natin ang bahay jeep natin dahil malapit lang naman ang pupuntahan natin. Ang gagamitin natin ngayon ay ang pick up ni Kuya Raymond. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag marami kayong bumabiyahe. I've heard the talk on the town. They say you're alone. Dito na nga tayo guys sa may tanggapan ng Linaw Cave and Lagoon Tour Guide. Meron din silang mga siniserve na pagkain dito. And dito ay kailangan muna natin mag-register. At pagkatapos niyan ay in-explain na sa amin ang mga patakaran. Kasama na dyan ang bawal magdala ng pagkain sa loob ng Linaw Cave para hindi madumihan ang lugar. Marami raw kasing pasaway at nag-iiwan ng mga dumi sa loob ng kuweba. Meron din palang lalangoyin kaya kailangan magsuot ng life vest ang mga hindi marunong lumangoy. This place too long. It's time for me to be moving. Para makarating sa Linaw Cave ay kailangan nating maglakad ng humigit kumulang 20 minutos. At ito ang dadaanan natin, ang maliit na trail sa gitna ng kagubatan. Nothing gonna wrong. It's just me following the line that the stars have drawn. That's why. Maganda naman ang daanan dito dahil makulimlim naman at napaka-presko ng hangin dito. That's where you'll find me. I'm in the wind. Long, long gone. A new day begins where nothing binds me. I'm letting go. Magandang lugar, ang hirap puntahan. Ang masarap pinaghihirapan. Yun! Sa pasok natin, dahan-dahan na kasi may part na madulas. Tapos kailangan pag-aapak tayo, siguro hindi gumagalaw yung Tinatapakan. Tapos pagpunta natin doon, yuyuko tayo kasi mababa yung bato doon. Intindihan niyo ba guys? Ay, Captain. Hindi ko naman. So ayan guys, yung dadaanan natin. Underwater. Naku, si Lolo. Ito pa, kumano. Akin na yung ano po. Para di po kayo mahirapan yung tali. Lino ng tubig, no? Kaya siya guys tinawag na Linaw Cave. Grabe nga linaw, oh. Malalim siya guys. Nilagyan lang nila ng ano. Tulay. Tulay na kahoy. Guys, ang lamig dito, grabe. So yung pagpasok niya dito mga kalibot, ang lamig ng hangin sa presko. Yung pala galing ang hangin. Saan galing ang hangin? Ayun na meron doon tagos. O yun. Grabe yung tubig. Oh! Di ba akala mo walang tubig? You know? Akala ko walang tubig. Yung guys, ang linaw, oh. Wala yung... Ay, hindi pa ito yun? Hindi pa ito yun. So, di tayo tatawid guys sa tinan yung tubig, napakalinaw, oh. Akala mo kung walang ano ng ilaw. Akala mo bato to bato lang eh. Hindi mo gumagalaw pansin yung yung tubig, no? tubig kung hindi gumagalaw. Kanina nung walang tumatawid.
mga dogs natin. Si Pacman na kay Kuya Will. Si Citri na kay Ate Carmi. And si Garnet na kay Lolo Raymond. Ayan guys! Split! Ayun! Sila ba yung unang asong nakapunta rito? Ay, marami na. Ah, marami na rin. Guys, ang lalim oh. Dito rin ba tayo babalik? Tubig, dali na. Iwan. Ako na po si Garnet. Pwede bang iwan? Hirapan na ako. Ganaan mo na lang naman. Oo. Ay, pwede mo gawin. Tol, pailaw ha. Ako makita. Lalim no? Go Grace! Grace, kaya ba? Hindi mo alam mo, yung bag mo, baka makapasa yan. Baka makalimutan mo. Sige. Dito lang tayo sa kaliwa. Kasi may bato yan. Ayan o, bato. Ako na. Dali po si... Bato yan ha, bato. Uy, kinalas ko. Sige lang, iwan naman ito. Luman na. Ako ka dyan. Magaling na naman. Start man ni Sian din yan. Trabaho ko dati. Nagilid ka lang, ano, janitor. Gilid lang. Nabang muna muna kami dito ako mo. Sir, may mga bato na dyan ha. Ang mga priority na. Sige ma'am, para makapunta na tayo doon sa mas maganda pa. Over by you, by the delta, there's a river that runs both ways, and the cypress alleys go on for days. Dito, sa kaliwa, sa may lobid. Kuya, ito ba kaliwa? Ay, yung bakit pinatawag ko na yung sa bato? Oh, Jace, suka Jace. Ano nangyari dyan? Sakit. Naipitan siguro ng ulo. Sige, sige. Akin na dito. Akala mo ha. Ano naman takas? Sa muna. Ano natin? Hindi na lang ako. Dr. Raymond. Okay na kayo guys. Pwede ako tumalon dun oh. Saan? Sa taas? Gusto mong Maganda diretso lang sana si may Peter? picture na nakaganon yung ano. Ang tapang mo. Diyan lang. Ay, daddy, dito daw drone shot daw. Oh, pwede. Oh, ang tapang. Sige nga. Sige nga. Akin yung drone Oh, shot. sige. Sige. Hindi, pareho naman ng ano yun ng model eh. Pareho naman ng model. So, pag bumagsak yun yan dito, palit mo na lang yun sa'yo. Oh. Ayan o, okay na siya o. Pitik-pitik na. Okay na, parang hindi na malikat kanina. Dito na tayo guys, oh. Tingnan nyo naman yung view dito. Grabe, napakalinaw. So dito lang talaga yung daanan, no? Ah, meron dito kung gagawa ng ano. So talagang ano to na part talaga to ng dagat, no? Saan ba yung dagat dito? Malapit na? Pangalat. Yung tubig niya parang merong kuweba sa ilalim na papuntang dagat. Posible. Kuya, may ano pa to? May kuweba pa papuntang dagat?
Kasi maalat yung tubig, no? Parang ganito yung kinukwento ko na ano, di ba? Sa Idaal bundok tapos hindi ko lang malo kung saan lugar yun. So ito mga kalibot, yung kuweba na to, nasa gitna to ng bundok. Pero yung tubig niya, maalat. So kaya posibleng meron tong kuweba sa ilalim, tagos ng dagat. Ang tahimik, no? Citrin! Garnet! Si Pacman? Diyan si Pacman? O dali Garnet, dali! Dali, Garnet! Go Garnet! Grabe. Napakatahimik, no? Buti po walang mga nakakapunta mga tambay dito nagiinom, nagkakalat ng basura. Yun nga ang problema kasi minsan yung gate doon sinisira. Kaya may gate doon. Dito, matibay yung loob dyan at maakyat dyan. Dyan. Oo nga, may daanan nga. May mga nagkakamping dito? Wala, bawal magluto ganyan. Kasi may dudumi yung lugar, no? Ano lang, ligo lang yung pwede dito. Tiktok, ganyan. Pero magbabaon ng mga biskwit, okay lang? Hindi talaga. Hindi talaga. Bawal talaga dala ng pagkain. Ano lang, tubig. Tubig, okay. So yan guys, bawal magdala dito ng kahit na anong pagkain, tubig lang. Kasi para ma-preserve natin yung place. Tingnan nyo, ang ganda, oh. Wow! What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too. Pacman, ba't ka ba nakasunod kay daddy? Pacman, baba na tayo dali. Baba na tayo. So ito guys, yung dito, umakyat kami dito, umakyat kami dito, doon kami dumaan. And nasa baba sila. Yan guys, oh. Wow! Sige, ang manalo, ano? Magagis ako ng 5 piso. Magagis ako ng 5 piso. Kung sinong manalo, may 10 piso. Paano sisisingin ang galing? Grace, kaya mo yan! Tara na! Malamig dyan? Go guys, kaya niyo yan guys. First time dito Kuya Will? Ngayon ka lang napunta rito? Goods pa goods? Yes. 1, 2, 3. May janitor dito guys, no? Janitor fish. Para zombie. Ganda ng ano guys, so rock formation dito. Hi, Ate Carmi. You're no good, still I'm
Sinisid mo, Mir? Oh? Laking dagat kasi si Ramir eh. Okay, mga 2, 3. Yan guys, yung tour guide natin. Papakita sa atin kung paano. Oh. Yung mga veterans naman, veterans. So ito guys, pabalik na kami. And kung makita nyo dito mga kalibot, yung mga bato dito, bato to ng dagat. So itong bundok na to mga kalibot, posibleng dati itong dagat na naging bundok lang dahil sa plate tectonics. Kita nyo mga bato dito, oh. Mga corals. Pero ito guys, bundok tong nilalakaran namin ngayon. Yan guys, ang dami oh. Tignan nyo guys oh. Nasa ibabaw ng bundok yung mga corals na malalaki. Ayun yung pinasok natin na cave kanina, yung mga bato niya is mga batong dagat din. Kaya pag napunta kayo guys sa mga bundok na may mga gantong corals, ibig sabihin naging bundok lang yon through hundreds or thousands of years. Yan guys, so tingnan nyo. Ayun ang mga corals, mga bato dito, mga corals. Pagkatapos naming pumunta sa Linaw Cave ay pupunta naman kami sa palengke ng Sulangan para bumili ng pananghalian natin. I don't wanna be mad, but where are you? I've been calling and texting all afternoon. Ang Sulangan ay isa ring isla sa Giwan na pinagdudugtong naman ng Sulangan Bridge. We say 1 o'clock. I keep looking at the tellers going tick-tock. I must have somehow heard you wrong, but I'm gonna wait in this coffee shop on the corner of Dito rin matatagpuan ang miraculous na simbahan. Ito ang St. Anthony of Padua Parish, Sulangan. Maraming deboto ang dumadayo dito mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas dahil ito raw ay gumagawa ng milagro. Marami na raw itong napagaling na iba't ibang uri ng sakit at ilan sa mga deboto nito ay ang mga taong gustong makapag-abroad at mag-take ng board exam. a little late. Now this might seem silly since we only just met. You must think I'm a stalker, or worse I bet. Dito tayo ngayon guys sa Sulangan na fish port. Naghanap tayo kanina, wala nang manok, wala rin mga gulay, kaya isda na lang meron. Ang laki po niyan. Laki po yan. Oh, yung kagabi nga. Hindi namin naubos eh. Magkano pang kilo niyan? Hindi kaya ng budget. Wala kayong malilit lang na isda. Dito baka meron. Yan ang isda yan. May-ari po niyan, sir. Oo. May-ari na rin guys. Kaya wala ka ng baboy dito, no? Wala. Bakit kaya? Doon sa bayan. Wala nag-aalaga ng baboy dito? Baka meron ka pa diyang iba? Wala. Wala na. Yelo na lang eh. Okay, so puro yero na nga lang. Wala.
Hindi talaga kaya pumalaot. Hindi kaya pumalaot. Dahil malakas ang alon, no? Tingnan mo, nakahanger yung mga sasakyan. Oo nga, ito nga. Yung mga bangka nakahanger. Anong buwan po ba ang season dito ng mga laot nyo? Anong buwan? Pagka yung pinakamaganda talaga, simula April, May, June, July, August. So anong kabuhayan nyo dito, sir, pag lagpas noon? Ito, yung kumbaga kumikita ka ng kalakasan ng kita ay 1,000 isang araw. Oo. Pagka naman yung dry season, mga bear months. 100, mga bear months, ganyan. Ang bear months dito sa amin, sir, mahal ang isda. Kasama to hanggang February, March. Pero mahal ang isda, bibihira naman ang nakakalaot. Mahal ang isda, pero bibihira ang nakakalaot. Kasi buwis buhay. Pupunta ka ng Pasipiko, ang lalaki. Ito Pacific na ito, no? Hindi, Leyte Gold. Leyte Gold. Dito ang... sa kabilang side. Oo. Dito, Leyte Gold. Kailan mo yung nangingisda dyan lang, naglalambat yun. Oo nga, no? Sige kuya, pasensya na. Hindi kaya ng budget namin. Salamat po, thank you. Daddy, po. na lang. Sardinas na pula. At dahil mahal nga ang isda, 380 pesos per kilo at halos 5 kilo ang isang piraso, ay naghanap na lang muna kami ng tindahan dahil magdedalata na muna kami ngayong tanghali. Wala rin kasi kaming mahanap na nagtitinda ng manok at baboy dito. Laki. Kailan nyo yellow dito guys, pahaba. 7 pesos. So ngayon guys, nakabalik na tayo dito sa jeep natin. And prepare na tayo ng mga pinggan natin. Lagay na sa natin ang ulam. Pinggan. Saka kutsara at tinidor natin. Sweet sibuyas. Habang namamalengke kami kanina ay nagsaing naman na sa bahay jeep natin, kaya meron na tayo ngayong kanin. Sa ginagawa namin paglilibot sa Pilipinas ay masasabi kong hindi kami ganong kagastos. Kasi di tulad ng iba nagka-travel, kami ay bihirang-bihira lang kami kumain sa mga restaurant dahil madalas ay nagluluto lang kami dahil meron naman kaming kusina. At madalas, tipid version lang ang ulam namin. Kung ano yung pagkain namin nang hindi pa kami nagka-travel, ay ganun pa rin naman ang lifestyle namin. Ang pinagkaiba lang ngayon, ay dala-dala namin ang bahay namin kahit saan kami magpunta at nakakapag-travel pa kami at the same time. Okay, minekis na ni Chef Ramiro. Si bay salt? Ay, salt bay pala. Hi, Raymond. Pamalakasan yung pinggan mo, ah. So ito guys, si Kuya Will sa Ate Carms, uwi na sila ng Borongan kasi yung mama ni Kuya Will, si nanay, nakagat ng aso. Baka nagiging territorial na yun, no? Baka lagi nakakulong. Ayun nga. Maya-maya ay nagpaalam na rin kami dito sa nesteya namin. Maraming salamat nga pala kila Kuya na pumayag na mag-parking kami dito kahit na isang gabi lang. Turn
Mula sa pwesto natin kanina na nakaharap tayo sa Pacific Ocean, ay lilipat naman tayo sa kabilang parte ng Sulangan Island. Dito naman tayo sa lugar kung saan nakaharap naman tayo sa Leyte Gulf. Kung sa kabilang parte kanina ay galit at malakas ang hampas ng alon, dito naman ang makikita mo ay kabaliktaran. Napakatahimik at napakapayapa ng dagat dito. Kung kanina ay surfing ang kilalang activities, dito naman ay parang napakasarap magpahinga, magpahangin, mag-camping at makapagmuni-muni. At ito ang nakita kong dalawang mukha ng Sulangan Island, isang mahaba at manipis na isla na magkaiba ang emosyon ng dagat. Dito naman guys, sa pwestuhan natin ay meron nag-imbita sa atin sa ginagawa nilang resort. Hindi pa ito tapos at wala pa rin pangalan ng resort nila. Pero ito ay kaharap lang ng Pad 4 at Sardinia Beach Resort. Naku, yan na. Hindi ko talaga madudurog yung semento. Durog? Ang may-ari pala nito ay sila Ate Rachel, yung stranger kahapon na tumulong sa atin para makapunta sa munisipyo ng Iwan. Shoutout ulit pala kay Ate Rachel at maraming salamat po ulit sa inyo. So guys, ganito kabigat yung jeep natin. Nawasak na yung semento. Wala si ate na nagano ng wire natin. Chris! Wire! Ito na ang ating tagapagligtas. Kaya atras kaya lang. So, dito tayo guys sa... anong resort ba to? Hindi, itong resort po. Ito po resort. Wala pa kasi. Naumpisahan pa lang. Naumpisahan pa lang pero naumpisahan na natin. So, dito mga kalibot, in-invite tayo ni Ma'am Rachel sa place nila. Pwede tayo magstay ng ilang days dito. Shoutout po kay Ma'am Rachel guys. Napakabait mo po. Open gate. Ayun isa hindi pa nagsasara eh. Isara mo yan. Nagalit niyo si Lolo Raymond ha. Okay, pag dumato, takbo na rito. Hindi ka dumaan sa likod papuntang Linaw Cave. Hindi, doon na sila. E paano pag alam ko yung daan? Oh, yung dati pang hindi na kasi... Ito guys si Kuya Raymond, dahil maraming beses niya nang nalibot ang Pilipinas ay napuntahan niya na rin ang lugar na ito pero matagal na. At ngayon daw ay meron siyang ipapakita sa atin na napuntahan niya na rin dati nung hindi pa nade-develop ang lugar na to. Sino na iwan sa ano? Ando na. Ate, may pupuntahan lang kami saglit ha. Salamat po. So ito mga kalibot, adventure ulit tayo dito. Dito naman tayo sa Hilux ni Kuya Raymond. Kasya ba tayo lahat dyan? Okay na mami, dali. Adventure. What? Ano? Ano? Adventure. Ad. Parang ad. Oh, sige, isa pa nga. Ad. Hindi ko na alam. Mobile! Pwede makutan ha? Hindi ba Linaw Cave doon sa bundok? Doon malayo, dito malapit. Pero pag dito malayo. At dahil sarado na raw yung daanan na pinupuntahan nila dati,
ay babaybayin na lang namin ang pinakatulo ng kalsadang to hanggat kayang marating ng sasakyan ni Kuya Raymond. You knocked me down, swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to resist, got me looking like this, like no one before. 'Cause I must be strong, 'cause this might go on. Babae, matataba! Ay, walang gusto bumaba! Hello guys, lumubog na! Na-open niya. Ay, walang gusto muna. Lumubog na tayo guys! Joke lang pala yun! Wow! Okay, sabi abnormal dito guys. Ano to? Saan tayo dyan? Ayun, may daan doon, tingnan mo ang kasa kotse. Ay, sa taas! Parang kasya naman. Kalsada nga, kalsada. Ay, ang ganda lang. Medyo malambot dyan. Okay. Pero ewan ko lang kung makadaan dito. Ito, pwede dito. Pwede, ewan ko lang kung makakon. Pero baka makadaan doon. Ayan talaga guys, Kuya Raymond, oh. Ganito yung Bicol? Opo. Lahat kayo? Ay, hindi po. Iba po. So, dito tayo magpapigil si Kuya Raymond. Wala na eh. Gusto niya lang iangat. Sige, pakita mo. Ano? Wala na eh. Bakit? Eh, medyo sirado. Nagkaano ng bumagyo ng Yolanda. Kaya ng kabayo? Kaya. Pero malapad dyan o maliit? Maliit. Pag single na motor, pwede. Yung mga nagmamotor dito dumadaan, papuntang Kalikuan. Di ba mayroon dyan ano, yung parang tubig dun sa gitna, yung parang sapa, parang ano? Doon sa Linaw. Hindi, dyan mayroon yung... Pero may daanan kayo ng Linaw Cave? Oo, dati. Di ba dati dito yung daan ng Linaw Cave? Dito, papuntang Kalikuan. Dito ang daan ng mga diversion road. Oo. Dati. Mas malapit to, Palinaw Cave. Malapit kasi dito hanggang Kalikuan, mga more than 1 kilometer lang. Pero pag dito ka dumaan, mga 6 kilometer. Oo. Parang shortcut pa. Hindi kasya, pero kung single na motor, sigurado ako. Hindi kasya yan. Mga galing na driver eh. Hindi kasya to eh. Kaya niya yan. Naging transformer, gumagana. Gumagana. Saka na, mga mag-antay lang ka muna ng mga ilan buwan. Kayo po nagbabantay dito sa area? Diyan. May mga napunta po ditong turista? Mayroon, pero ano lang, doon lang yung mga sasakyan nila, Dadulya. Ano pala niyo po? Rogelio Dadulya. Saan po ang bahay niyo? Diyan lang ako tumitira ng mga kubo-kubo. Oo, dito yung mga kubo-kubo. Kaya kasi ako malang mag-isa dito. Kuya, salamat. Oo, kaya ingat kayo, ingat. Ingat kayo sa bihay. Salamat po. Pwede naman siguro. Kaya salamat. Thank you po. Gusto niya mas mahirap. Gusto niya ng adventure. Salamat tayo. Thank you po. Ingat kayo, ingat. Apo, salamat po. Nagtuloy-tuloy pa nga ang paglilibot namin dito sa Kalikuan Island. Ang sunod na pinuntahan namin ay ang Veterans Park. Ang lugar kung saan ito ay naging naval base noong World War II at makikita mo rin dito ang struktura na naglalahad ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa ating bansa. Inaalog ako doon ah. Punto ko ya. Brief history ah. History ng brief. Unang panahon, wala pang mga kasuotan. Salom. At ito, yung ruta ng ekspedisyong Magallanes-Elcano sa Pilipinas. Pakay ng ekspedisyon na mahanap ang ruta patungong Maluku. Nooy kilalang pinagmumulan ng mga pampalasa na bahagi ngayon ng Indonesia. Mula sa Guam, tinungo ng ekspedisyon ang pakanlurang ruta. March 9, 1521
at natumbok ang pulo ng Samar na iniwasan dahil sa mabatong baybayin nito. Tumuloy sila sa Suluan Island. March 16, 1521, kasama ang isla ng Humonhon ay binansagan ni Ferdinand Magellan na kapuluan ng San Lazaro. March 17, 1521, narating nila ang Pilipinas sa paghahanap sa lugar na Maluko. Ang panandang pangkasaysayang ito ay pinasinayan bilang ambag sa paggunita sa ika-500 na anibersaryo ng unang pag-ikot sa buong mundo. Pagkatapos naming mag-ikot-ikot ay dumiretso muna kami sa sentro ng Giwan para mamalengke para sa stocks namin sa bahay jeep para sa mga susunod na araw. And ngayon mga kalibot, nakabalik na tayo dito sa jeep natin. And itong dalawang room dito mga kalibot, ito yung in-offer sa atin ni Ma'am Rachel, and pwede tayo magstay dito ng ilang days. So thank you po ulit sa inyo Ma'am Rachel, shoutout po. Ito guys yung room natin ngayon. So napakabait talaga guys ng mga Pilipino. Wow! Wow, ganda. Ito guys si Ma'am Jocelyn. Josephine pala. Si Ma'am Josephine, siya po yung caretaker dito. Ay, ito? Balon to, balon? Ay, pero malinaw. Ah, malinaw nga. Malinaw. Babaw na. May alimango. Kalimasan. Balon. Dito po yung source nyo ng tubig po? Pwede natin mag-ground yung And dito guys yung pangalawang room natin. And kasama po natin guys si Mayor dito. Si Mayor Raymond. buong Pilipinas. Uwi na ako. Uwi na ako sa So marami siya sa atin guys ngayon, sponsor. Lahat ng bayan. Binila niya tayo guys ng isang sakong bigas dito. May dalawang box siya kayo sa kasama. Hindi ko ba alam kung nasa binili niyo. Wow! Ano yan kuya? Ha? Anong isda po yan? Ulong-ulong. Ulong-ulong, grabe yung laki. Grabe. Sino po nagpapabigay niyan? Yung Si Ma'am Tin ata. Mountain. Si Liwan? Opo. Okay, was Mountain. Nagchat-chat siya eh kung nasan tayo eh. Tapos yung pala magpapadala siya ng isda. Dalawang beses na pumunta doon eh. Ah, pasensya na po. Grabe guys, ang laki. Maliit pa nga to. Ah, maliit pa yan? Masarap to tinula tapos kinilaw. Grabe. Ilang kilo po yan? Okay na ba? 4.7. Grabe guys, ang laki. Awakan mga tiko. Awakan mo dali. Hindi binala yung isdang malaki kanina. Kaya nga. Bigat pala. Yan guys, tinan nyo yung size niya kay tiko. Ano pangalan po ng isda? Ulong-ulong. Ulong-ulong. Ang bigat. Ilang kilo? Almost 5. Hawakan mo. Malalagyan. Ano pangalan niyo po kuya? Oh? Apo. Si Biner. Kayo po ang nagtitinda niyo to? Oo. Bigat. Kuya, ante. Mabigat, mabigat. Ikaw, seryoso yan. Ikaw. Oh, laglag mo ah. Dito mo, dito. Ihawan lang. You know what? Love. Sa akin bigat. Isa hindi. Ah? Ito may ihawan. Oo nga. Kaya yan. Yung ihaw yung karate, tula yung anggas, pwede magkilaw kayo dyan. Wow, si Ramira Oo. mag-ilaw na kung kayo mag-ilaw. Kaya maraming salamat po. Okay, Salamat po. Okay, sige. Ingat po. Apo, salamat po. Guys. Ang laki, grabe. Buti na lang sa kayo, David. Talagang na yun. Sa mga kalibot, ano tayo? Magsasaing. Ito po. Sa ibang kaldero lang tayo nagsaing. Ang linaw na. Yung mga kalibot. Malakas yan. So, babalikan po natin yan mamaya. Kaya,
Basta, babalikan na po natin. Bye-bye. Okay, guys. Titignan natin mga ilang minuto na. Kanina pa to. Uy! Oh! Sakit! Parang di pa luto. Di pa luto, guys. Wait lang. Nasunog kamay ko para pagbukas. Ano? Tingnan mo. Hindi nandun pa yan. Tingnan mo. Kala mo okay na eh. Okay na ba ito mga kalibot? Parang hindi eh. Teka, tingnan mo nga po. Teka, tingnan mo nga po. Tangi pa rin po. Ay! Ba't may ano? Okay guys. Okay, cut yun ha. Cut yun po. I-edit mo po yan. Tanggal mo po. So ngayon guys, kaya na tayo. Ito ni maming fried chicken. Mainit na daddy. Sinaing ni Jace na kanin. Yung kinilaw na ginawa ni Ramir guys. Yung isda ang binigay sa atin. Kailangan niyang alisin nga tayo para may upuan ko. And dito mga kalibot, meron tayong sinabawang isda. Pera na. Grabe, laki namang ulo nito. Magsasabaw ka ba ng kanin? Wow. Ikaw? So yung iba din natin niluto sa kusina. Dito yung kwarto natin. Chris, kaya tayo Chris. Chris guys, busy sa pag-edit. When the night comes crawling and I'm all alone, I head for the highway, baby, to please my restless bones, my restless bones, restless bones. I should try harder to please you. I'm not the man I wanna be, yeah. But my weak soul is letting me down. Babe, don't be so hard on me. Don't be so hard. Don't be so hard. Can I stay in the darkness? I am drawn to the light. No, I never lied to you, baby, yeah. Dito guys, ito yung mga... Ganito nga pala kami guys, madalas maghanap na mapupuntahan. Titingin lang kami sa mapa ng Pilipinas. At kung ano yung tingin namin na maganda o kaya nakaka-curious, ay yun madalas ang gusto naming puntahan. So marami, pag sinabing Sulangan, lahat yan is nandito na kainera. Di pa ito na itinarami rin. Ito. So para ma-appreciate nyo yung sa dulo ng Eastern Visayas. Tapos ayan, zoom, ayun. So nita niya itong isla na to. Ayun o, sobrang liit pero sobrang daming bahay, diba? So parang na-curious anong meron dito. Anong lugar yan? Lugar ba to? Victory Island. Tapos actually kasi yung mga beach dito halos isang location lang. Maraming resort pero isang location lang. I'm struggling to breathe.